kailangan natin i-develop as a church yung heart for the ministry. At isa sa mga pag-develop ng ministry, natatagpuan natin kay Jesus. Si Jesus encountered a Samaritan woman. Nakita niyo na ba si Jesus? Na ang mga Samaritan sa panahon ni Jesus Christ are alienated. Ayaw ng mga Hudyo sa mga Samaritans, una sa lahat dahil ang mga Samaritans ay hindi pure Jewish. Ang ginawa kasi nung na-divide the kingdom, Northern and Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, ang naging capital niya ay Samaria. At saka yung Southern Kingdom, naging capital niya ay Jerusalem. Ang ginawa ng Assyrians, yung mga sumakop sa Israel, ay kinuha nila yung mga Hudyo nakatira sa Shomron, sa Samaria. Dinala nila sa Assyria. Tapos yung mga Assyrians, dinala nila sa Shomron. Kaya, they're different kind of breed. Hindi sila mga Hudyo. Kaya in the process of time, dahil nandun sila sa environment ng Jewish pa rin yung place, inadapt din nila yung Torah. Diba? Yung magbabasa din sila ng 5 books of Moses. Diba? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pinag-aaralan nila. Kaya nakadevelop din sila ng sarili nilang doctrine from that. At very interesting, hanggang ngayon, may Samaritan pa rin. Alam niyo na, hanggang ngayon may Samaritan. Sa mga dream ko, maka-attend dun sa kanilang Pesach. Dahil sa Pesach nila, they usually kill a lamb. It's very interesting. I'd like to go there kahit sila yung mga Arab. Arab na sila ngayon. Kasara natin, di ba nakapunta tayo one time? Meron silang sariling words, sariling letters. Parang Hebrew, pero hindi Hebrew. Pero hindi sila naniniwala sa Nevi'im. Ano yung Nevi'im? Yung mga prophets. Hindi sila naniniwala sa mga Ketuvim, Psalms, Proverbs, Iyov, yung mga bagay na yan. Hindi sila naniniwala sa mga Bibelon. Ang tinapaniwala lang nila ay yung Torah ni Moses. Kasi sa panahon ni Jesus Christ, merong competition, no? Sabi ng mga Hudyo, God loves Jerusalem. Dahil sa King David, dito ang kanyang, at dati ng Jerusalem ay hindi buong Jerusalem. Ang Jerusalem ngayon, di ba, pag sinabing Jerusalem, kasama matigilong. Alam niyo ba yun? Ang Jerusalem, ewan ko, kasama pa ba ang Bethlehem? Parang ang laki-laki ng Jerusalem ngayon, ano? Betchemes. Ang Jerusalem district. Oh, di ba mo? Pag sinabi natin Jerusalem, talagang napakalawak na. During the time of Jesus, ang Jerusalem ay City of David. Alam niyo ba kung nasa ang City of David? Yes. Ang City of David Side ay ng hindi Donkey. temple, ha? Yung bahagi na pababa, yung Outside ng Donkey. oo, Danggate, pagbaba ng Danggate, nandun yung City of David. Yun ang City of David sa panahon ni Jesus. Na, pagka sinasabi niya, sabi ni David, I will go up into the mount of the Lord, lalabas siya sa City of Jerusalem, papunta sa temple, Harabay. Lalag ba yun? Kasi ngayon, change na yung mga term. Pag sinabi natin Zion, it represent the whole of Jerusalem. Kung minsan pag natin Zion, speaks about whole of Israel. Pero sa panahon na yun, very distinguished yung mga Jewish people tsaka Shomronites, mga Samaritans. Siguro natitila na lang ng mga Samaritans, siguro natitila sa Hebrew University, mga 750. Ako tinatila, very interesting dahil sabi ko, bakit mga naniniwala sila sa Torah, pero mga Arab sila. Ngayon, pagka hindi natin napag-aralan, alam natin na they're different kind of people. They don't really belong. They're from Assyria, they're Assyrians, dinala dito, nagkaroon ng intermarriage.
Ano yung sabihin ng intermarriage? Yung mga Syrians na nakarating dito sa Shomron, nagkasawa ng mga Hudyo. And they produce mga Shomronites. People still believe in the 5 books of Moses, but they only practice yung nasa Torah. Ngayon, ang mga Jewish people, they practice everything. Kaya meron silang mga linggila. They consider Esther as part of their inheritance. Part sila, kaya maraming mga Jewish people na ayaw umalis sa Iran as much as ang Iran ay galit. They wanted to protect yung libingan ni Mordecai at ni Esther. Imagine mo, mga Jewish people gusto nang i-protect na dito nilibing yung aming mga saints doon. Ayaw namin umalis dito. They wanted to die there. At hindi natin alam kung paano sila dinitreat ng Iran. Pero they're loyal there. They wanted to be there. They wouldn't leave. Ay, nakatulad natin, walang tayong visa, ayaw pa rin natin umalis. Parang dito na tayo! Ganun din sila, no? Meron talaga silang pagpipitagan sa place. Ngayon, let's move on. Dahil itong mga Samaritans na ito, merong mga differences, di ba? Differences na ito. Ang tingin ng mga Jews sa kanila, they're filthy. They're diluted. Yung hindi pure. No? Kayo mga reject kayo. Kami mga Jewish people, kami ang tunay. Sabi ng mga Jewish people, ang God in-establish niya through David na ang worship place ay sa Temple Mount. Sa Zion, sa Jerusalem. Nasaan na sa Samaria? No. Mali kayo. Ang sabi ng ninuno namin si Jacob, ang kanilang basis, ay dito daw sa Samaria dapat mag-worship. Kaya nag-aaway yung dalawang faction. Kaya hindi sila magkabati. Enemies. No? Parang may religious persecution pag nagsasalita ay Jewish, galit sa Shomron. Pag nagsasalita ay Shomronite, yung Samaritan, galit din siya sa Jews. Punta tayo sa verse. 1, 2, 3, go. Umalis siya. Umalis siya sa Judea at umalis sa Galilea. Nangangin naman sa Samaria, kaya nakatulad sa Samaria, sa bayan Samaria, sila nagbibigay sa Umalis siya sa Judea. Usually, ang base ng ministry niya kung siya nasa Judea ay Jerusalem. Diba? Jerusalem ito, dito ang Galilee. Ano pagkasabi? Kailangan ba? Yes. Kailangan dumaan, di ba? Kailangan dumaan. Maraming way, maraming way papunta ng Galilee. Pwede kang umiwas sa Shomron. Yeah. Samaria, bakit pumunta ka pa sa Samaria para pumunta sa Galilee? May established route na doon. Kung ayaw mo talaga, you can find a way somewhere makapunta ng Samaria na hindi dumadaan sa Shomron, Samaria. Maliwanag ba? Pero kung napasin niyo yung word na dapat wala doon, kinailangan niya. Somehow, si Jesus, merong urgent siya, no? Merong prompting ng Holy Spirit sa kanya na huwag kang tandaan diretso. Daan ka sa Samaria. Sino nag-prompt sa kanya? Sino nag-usap sa kanya? Holy Spirit. Tandaan niyo yan, nabubuhay si Jesus sa ibabaw ng earth, very dependent siya sa Holy Spirit. In as much as Jesus Christ ay meron sariling power, meron sariling authority, meron siya sariling kapangyarihan na magawa ng himala, maraming mga bagay pa, si Jesus opted to depend on the Holy Spirit. Ibig sabihin, pag sinabi ng Father, huwag kang pupunta, hindi siya pupunta. Pag sinabi ng Holy Spirit, itong daan mo, yan ang daan niya. Na I pray mga kapatid, in our ministry, sa ating mga ginagawa, we should always depend on the Holy Spirit. No? Holy Spirit, anong pinapagawa mo? Lord, anong dapat ko sabihin?
Lord, anong sinasabi mo sa mga tao? Or, your ministry should be Holy Spirit led. Pero yun din naman talaga ni Jesus. Habang bumuhay si Jesus, he didn't use his own power and authority, yung kanyang omniscience at kanyang, ang sabi ng Bible, sabi ni Paul sa Philippians 2, he laid aside all the qualities of God. Ibig sabihin niya, yung pagiging Diyos niya, ay wala ka sa kanya at the moment. Pastor, paano siya nagkaproduce ng mga miracles kung walang pagka-Diyos sa kanya at the moment? Yung ibinigay niya, itinabi niya muna yung kapangyarihan ng pagiging Diyos. Ibig sabihin, when he was here on earth, he was operating as a human being. Wala na ba yan, mga kapatid? Wala na ba yan? Kasi kailangan maging clear sa atin na si Jesus Christ, when he was on earth, was God, dahil talaga naman siya ay Diyos. Siya ay yung verbo na nagkatawang tao. He's God in His holiness and character. However, sa kanyang physical aspect, He laid aside His qualities of being God. Ibig sabihin, nagpahinto siya ng storm, nung siya'y lumangkat sa ibabaw ng tubig, He's not using His own power. He's dependent on the Holy Spirit to do the work. Clear ba yan? O kailangan mong reward ulit? Kailangan na alam natin na si Jesus Christ, when He was in the earth, although He was God, He didn't use the power of God for Himself. Instead, He depended on the Holy Spirit. At meron akong tanong. Ate baby, bakit? Ginawa ni Jesus yan because He's setting for us an example. Kasi Jesus Christ, He doesn't need to be baptized. Tama ba yan? Tama ba? Tama ba ko? Tanong ka nga, Ate Delia? Tama ba ko? Jesus Christ doesn't need to be baptized. Tama ba? No, He doesn't need to be baptized. Bakit siya nag-baptize, Sir Carol? May hesitation pala dito. Hindi ka nakikinig. Bakit siya nagpabaptize? Bakit nagpabaptize si Jesus kung hindi pa siya, it doesn't need to be baptized. Hindi required sa kanyang ito. Nagpabaptize siya, una sa lahat upang i-validate niya, i-validate niya yung ministry ng pinsan niya, si John the Baptist, number 1. Kailangan sabihin niya sa buong mundo na John the Baptist is from God. Pangalawa, ito yung ministry ni John the Baptist, ito yung kasihan ng Diyos. Kaya dahil si Jesus ay submitted sa Diyos, kaninong Diyos? Sa Diyos Ama, kailangan yung undergo pa ni John the Baptist. Very humbling, the Son of God is higher than John the Baptist. Kaya alam ni John the Baptist na nung makita niya si Jesus, so dapat magpapatay sa akin, teka lang, parang baliktad yata. Insan. So baka ka naman insan, masyado ka naman kakambo. Ang sabi ni Jesus, allow this to be so because I need to fulfill all righteousness. Ibig sabihin, yung righteousness na i-establish ng Diyos through John the Baptist ministry is approved by God. Kailangan kong magpasubmit. Very hirap noon. Pero sabi ni Jesus Christ, sabi ni John the Baptist, He must increase. I must decrease. Dahil siya dapat ang sumikat. Hindi ako. Dahil alam niya na pag si Jesus nagpabaptize, that means, parang ang dating, John the Baptist is higher than him. Si John the Baptist, parang feeling, ang dating noon, si John the Baptist ay mas mataas. Di ba ba yun? Palagi mga kapatid, kunwari ikaw yung papabaptize, ikaw yung mababa, kasi yung mababaptize sa'yo ang mataas. Hindi the other way around. Kunwari may magbabaptize sa akin,
hindi si Manang Jenny. Yung Jenny. Hindi ikaw magbabaptize sa akin. Kung magbabaptize sa akin, hindi Pastor Ferdy, o si Pastor Chito, yung mas mataas kaysa sa akin, ang magbabaptize sa akin. Hindi ikaw magbabaptize sa akin. Hindi kasi nasabing invalid kung binaptize ko. Pero usually, ang nagbabaptize ang mas mataas. Hindi mas mababa. Kaya nung nagpasabi si Jesus Christ sa ministry ni John the Baptist, na-acknowledge niya na, John, yung ministry mo talagang galing sa Diyos. At dahil galing sa Diyos, it behooved me, kailangan kong gawin ang lahat ng righteousness and I need to fulfill what you're doing. Ngayon, itong Samaritan woman na ito, ay kailangang daanan ni Jesus. Kailangan yung word na daanan. Kailangan niya dumaan. Kailangan niya dumaan. There's other ways. Yeah? Ito ay Galilee. There's another way. Siguro may route doon. There's another way to go if you really want to go. Pero Jesus really needed to go to Samaria. Bakit? Kailangan niya? Kailangan niya fulfill yung mission niya. Narating na siya sa Sicario, sa bayan ng Samaria, malapit sa bukuri na binigay niya ako sa kanyang anak na si sana nilagay ko yung picture namin niya din, Pastora Melanie, nung kami pumunta ng Samaria. Hindi ko makalimutan yung Samaria na rin. Malit pa si Joseph. Sabi ko, Joseph, Lola the Melanie, sila makong sila naman. Ang pag-bebe na lang bata, hindi niya naintindihan kung magsasalita ang Hebrew. English! Hebrew kahit nandun kami sa bintahan ng mga bilihan ng mga matatamis, di ba? Bahala na lang ang doon sa amin dito. Dahil yung mga tao doon, hanggang ngayon, no? They're anti-Jewish. No? Yung Samaria is part of the west side of the river ng Jordan. Kaya gagawin, delikado pa rin sa mga Hudyo. May mga settlements na rin tayo doon na binabantay ng mga sundalo. Pero, hindi sila maka-Israel. Malamig natin, no? Talaga, no? Amen. Winter na kasi. Ayan. Kailangan doon. Sige, let's go to the next verse. 1, 2, 3. Kaya nakarating siya. Very significant yung Sicar dahil nasa Sicar yung isang bayan na malapit sa Pirin na Samaria. bigay ni that very significant palagi inulit ni John John the Beloved yung Sicar. Naroon ng balon. I wish nakapunta kayo. Sila nakapunta sa balon. Jacob's Well. Nandun pa, nasa ilalim siya. Ito ay church ito. Pupunta ka sa ilalim, nasa lang melody ka. Punta ka sa ilalim para makita mo yung balon. At believe it or not, we drank the water. Yeah. Bilang kami ang tubig doon sa balon. Buhay pa ang balon. Malamig ang tubig. And we're talking about 1,930 years ago, yung balon. Nandun pa din. Jacob's was still there, no? Malamig. Kaya sabi ko, hindi ako na sayangan na dinala ko si Pastor Melody nung nag-trip sa Shomron. I wish tayo mapaayos uli, magkaroon ng peace uli. At yun ang ilagay natin kabagay sa unang natin. Jacob's Well, no? Oo, sa kalabigan ng Sen. Yung bigyan ko siya ayaw papasok yung mga tao. My guard. Ngayon, sabi niya kaya na mapagod si Jesus. Napagod na siya? Yes. Bakit napagod si Jesus? Nga. Sa dalakbay. Malamig
Bakit, di ba? Malayo ang nilakbay niya, no? Bakit siya napagod dali? Dahil siya ay nagkatawang pag siya Diyos, siya magpapagod. Hindi siya Diyos mo napapagod. Hindi siya maglalakad. Mas tama si Ate Janet. Correct. Pag siya Diyos, clean! Nandun na siya kaagad, di ba? O ano, parang Superman, no? Lilipad na lang siya. Pero he came as a human being. Kaya napagod siya. No? Napagod siya at Nawala. yan. Kaya sabi niya, umupo siya sa tabi niyon. Tabi ng ano? Balon. Magtatanghaling tapat na noon. Mag-aalas 12 na. No? Kaya pagod na rin siya. Kung let's say maaga si Jesus na naglakad, hindi sinabi kung for sure kasama niya yung mga alagad niya dahil namalengke yung mga alagad niya kakak. Pero ang ibig sabihin, nung time na yun, mag-isa na lang siya, walang magsasalot ng tubig. Kaya anong ginawa niya? Nang may dumating, upang sumalot ng tubig, sinabi ni Jesus sa kanya, inumin. It's very interesting yung approach ni Jesus sa babae. Diba? Na pagka tinitignan ko, yung approach niya, bakit hindi siya... una sa lahat, wala siyang pansalo. No? Kaya kailangan niya talagang may dadating. Siguro naghintay pa siya. Isa sa mga bagay na gusto ko point out, itong Samaritan woman na ito, ay mali ang pamumuhay. Anong pangalan ng kasama mo, Betsy? Jonah po, Jonah? Jonah, itong Samaritan woman, di ko alam pangalan niya. I wish I know, no? Sabihin natin Jonah din, ha? Jonah. Itong Samaritan woman, maliban siya ay Samaritan na kinamumuyan ng mga Jews, di ba? Siya ay, pangalawa, babae. And Jesus is a well-respected rabbi, parang rabbi, di ba? Siya ay tama si Ate Janet, hindi siya walang pakikipag-unayon, dapat sila ay mga aristocrat. No? Mga rabbi, sa panahon yun, bawal makibeso-beso. Katulad ng ginagawa ko kay Ate Maya. Bawal, dahil mga rabbi sila. Dapat, matapos ka din ng sinapos niya, para pwede kayo mag-beso-beso. Wala nang tendency. Dapat nag-aaral siya ng doctorate degree in law and Torah law. Dapat ikaw din. Ngayon, pwede na kayo mag-beso-beso. Pero kung bababa ka, wala kang karapatan. No? Ang trabaho mo ay humalik sa mga inaapakan niya. Yan ang parang tradition ng mga Pharisees noon. Pagka ikay disciple ng isang tao, yung kanyang mga tira-tira para sa iyo, para sa iyo yan. Yan ang hinahabol mo. Ngayon, napansin niyo ba na ang babae ay pupunta ng pagtatanghaling tapat? Kasi ba? Ate Weng, alam mo ba kung bakit magtatanghaling tapat ng alas 12 ng noon, 12 noon siya paparte? Sel, bakit? Walang taong magiging. Bakit walang taong magiging? Ang time ng pag-iigib ay umaga, yung wala pang araw. Diba? Mainit na, mainit na pagka 12. Tapos, alam next na pag-iigib? Oo, pagka wala nang araw. Tama ba ako? Pero yung mga time na yun, umaga, wala pang bayuway, ay maraming tao dun sa balik. Ganun din paghapon na maraming tao. Siyempre, time yun na walang araw, doon sila sa lalagyan ng pot. Doon sila mag-iigit. Itong babaeng ito ay merong itinatago.
Meron tinatago dahil ang buhay niya ay Ate Alice, ang buhay niya ay may May kinakasama. Oo, di ba? Ang sabi niya, may 4 na asawa, tapos yung kinakasama niya, ay hindi niya asawa. Dami Dami niya, 4 na, di ba? Hindi sinabi ng Bible kung namatay lahat o pinatay niya lahat. Or the siya ng, or iniwalayan siya after a few years of relationships. Pero meron siyang itinatago at ayaw niyong magpakita sa public. Kaya, pumunta siya sa oras na Walang tama. mainit. At si Jesus, nakaupo sa may Balon. Gilid ng balon. gilid ng balon. At naghihintay ng may panalo. Jesus talaga, no? Siguro walang tao. Wala pang mga inilalagay tulad na, no? Bring your own. Wala pa siguro mga timba, ano? Kaya dapat meron kang sarili, no? Siguro pag yung balon na yun, di ba ngayon ang mga balon, may timba na, di ba? Hilain mo na lang. Siguro sa panahon na yun, pag kayo magigib, dapat meron kang sariling pang tali. Tapos doon ka pa na makakasala. Maliwanag ba, mga kapatid? At hindi siguro timba o tapo. Iba-iba kung no? Pwedeng bama, pwedeng sheep's clothing. Alam niyo yung sheep's clothing? Balat ng mga hayop. Yan na pinagpetay na naka-close talaga siya. Pero si Jesus, napakaganda ng approach niya sa babae. Sabi niya sa babae, "Hey, inumin." Wala sa talagang nauuhaw si Jesus. Bakit nauuhaw si Jesus, Manweds? Dahil napagod. Pagod, nagkakal. At siya ay, Ate Jeanette, Katawang tao. nagkatawang tao tulad natin, di ba? Di ba kung tapos gutom ka na, no? Na-imagine mo, nasaan ka tayong musik? Naisip na yung paborito natin, mayo na shrimps, no? Diba ganyan din tayo? Yun ang tao! Di ba? Na hindi ko naman kayo i-judge dahil ako din, ano? Ang hinihintay ko, matapos ang service. Kung minsan naisip ko kakain na, teka lang, magpipray muna ang meds. Gusto mong kumain kung muna plato ka agad. Ngayon, ito. Si Jesus din ay ganun. No? Uhaw siya. Napakagandang approach sa isang tao na stranger. Tapos biglang, Ate maganda ng tanong. Ate Gemma. Ate Gemma, stranger. Siya ay kinamuhian ng iba dahil siya ay palipat-lipat. Hindi naman siguro, husband eh. Kasi hindi naman husband. Kinasal. Tapos iniwanan siya. Pero yung kasama niya, hindi sila kasal. Ibig sabihin, sa panahon yun ay conservative pa din. Tama ba, Ate Jem? Ngayon, di ba, may nagsasama na hindi kasal? And it's okay, parang sa societal norm, accepted na, no? Maliban lang sa church or sa biblical society, iba naman yun, ano? Pero ngayon parang accepted na, kahit hindi kasal, nagsasama, di ba yun? Pero sa panahon noon, they looked down dahil siya'y Samaritan. They looked down on her dahil siya'y Samaritan. Pangalawa, babae. Ang problema sa babae naman, ang babae di binibilang. Alam mo ba yun, Ate Jen? Nung si Jesus nagpakain ng 4,000 katao, 4,000 lalaki yun. Hindi kasabi ang mga babae at hindi kasabi ang mga anak. Ibig sabihin, hindi lang 4,000 pinakain niya. Dahil una sa lahat, mas maraming babae
Tignan niyo sa Bollywood nyo. At mas maraming bata. Pastor, bakit mas maraming bata sa panahon? Walang TV at cellphone. Anak ng anak mga tao. Alam niyo ba yun? Sa panahon namin, ang dami-dami natin magkakapatid. Kung wala naman tayong pera, kasi wala pang entertainment. Ang entertainment yung asawa mo. Kaya wala pang isang taon na lang yung isa. Meron ko sa kagad. Diba? Walang Tanggap naman natin yun dahil Walang ilaw, buwan lang maliwanag. Tsaka nung panahon na yun, mga Kristalina, walang contraceptives. Tsaka mga Old Testament saints noon, natatakot silang yung, alam niyo yung withdrawal, natatakot sila dahil may pinatay ang Diyos sa Old Testament, so oonan. Kaya ayaw nilang gawin yun, di ba? Kaya nabubuntis yung mga tao. Kaya punta tayo sa Samaritan Woman. Doon na lang tayo sa last verse. I think last verse na. Wala pong settle doon. Walang settle na. Nandyan po. May isang Samaritan doon. Nang may isang Samaritan. 1, 2, 3, go! Ang pinangalagaan at pagsunod ay ubay ng pamilya ng Ibig sabihin, sa time na yun, si Jesus mag-isa. Dahil yung mga dalawa niya, anong ginawa? Bumili ng pagkain. Pagkain ko. Siyempre, di ba? Magla-lunch na. Si Jesus walang kakainin, di ba? Uhaw na siya, gutom na siya. Katulad natin, di ba? Kaya kailangan yung mga alagad na kailangan pumayo at hindi mag-winsol, no? Mag-soluinig, kundi maghanap na. Mahal ka ba yun? Amen. Tanda niyo mga kapatid na food is very important. Food is Si Jesus Christ, tuwing ginagather niya ang mga tao, kung walang pagkain, nag-multiply ng bread, kung pumupunta siya sa bahay, mayroong imbitahan si Jesus. Kaya pag si Jesus ay dumating, may dalawang kasama. Ayaw mo mag-imbita na nga pagkata. Papalay, punta ka sa fake house, tapos nagdala siya ng dalawa. Mayas ka! Tapos may sumot pa. Ayun si Jesus, mayroong imbitahan. Kaya, si Jesus may mga close friends siya. Si Marcos, si best friend niya, si Lazarus. May mga close friends siya na alam na ng mga family na ito na pag si Jesus ay dumating, hindi yung dumadating na mag-isa. Diba? Kasama niya yung mga company niya dahil siya palaging kasama. And when they come, they usually celebrate. They eat. Diba? Kaya si Jesus natawag ng matakaw. Basta mo na yung mga kabal, si Jesus matakaw. Kaya si Jesus, hindi siya katulad natin na kunwari, kainan. Ay, fasting ako. Walang kaya si Jesus. Kainan? Amen! Amen! Diba? Hindi siya yung fasting ako. Pag fasting siya, nagpapas siya mag-isa doon sa mundo. Somewhere lumalayo siya sa maraming nahirap ang style ni Jesus pag fasting dahil isolation. Hirap nun yung silence, solitude. Kung saan nakakasira ng bait yung mag-isa ka. Natry niyo na ba yung mag-isa ka sa isang room, tapos walang sound? Natry mo na ba yun? Yes. Natry mo na? Iba na. Pagka mag-24 hour ka sa place na walang sound, walang mabuhang ka. Talang normal, may nakakita, may naririnig, may naamoy, kahit mabaho, no? Dapat meron! Diba? Pero pag ang place mo ay wala, at ang nakakita mo yung mga crocodile, no? Scorpion. Mayroon yung place na. Ayan, si Jesus Christ, ganun ang style na hindi siya yung I think nasabi ka na last week na hindi siya restricted. Sa pagkain, kain, hindi siya yung
Tulad natin na may style, ma-OA, no? Si Jesus nagkakain ang kainan, no? Hindi siya, wala siyang schedule na, no? Of course, pag may gathering, that means may kainan. Tama ba? Tama ba, Malarema? Pag may gathering, may kunwari, pagkatapos natin walang kainan, di ko alam kung babalik pa kayo ulit. Alam mo naman, di ba? And that's okay. Baka walang di babalik yung pastor. Diba? Sabihin ng pastor, ano pagkain doon? Diba? Di, talagang design ng Lord that when we gather together and we have fellowship over the food. Now, dito na ka mag-close. Dahil Samaritan woman ay kakaiba sa lahat. Sinner, babae, mababang tingin. And yet, Jesus Christ had time to have an encounter with her. At ano ang connection doon sa heart for ministry? Kung isa dati baby, pinalagay tayo ng Lord sa mga tao na matitigas. No? Matigas pa sa bato. Ang tagal mo nang ini-invite, hindi nag-respond, di ba? Ang tagal mo nang nire-remind ng divine healing, di pa nagsasagot. Talaga Hindi tuloy. Ang ibig ko sabihin, and Jesus, listen to this, Jesus didn't reject her. Jesus made sure she had time with the Samaritan woman. At listen to this, binigyan niya pa ng worst ang woman, hindi lang rabay ina-approach ang babae. Pinarating pa ni Jesus na, you know woman, I need you. I need a drink. Of all human beings, Jesus Christ Himself asked water, not from the disciples before they left to buy food. He waited for the Samaritan woman. Ang ibig sabihin ni Jesus, you know, woman, you think you cannot give anything? Give me a drink. I am thirsty. Napansin mo ba yun, Nettie? Na hindi niya tinignan yung mga weaknesses, mga failures ng babae, mga palpak niya sa yung mga decision making. Ang nakita niya sa babae, isang babae, a woman who can give me a drink of water. At kung titignan mo yung buong text, kung pag-aaral niyo yung buong text, overtime na ako. Kung bakit si Jesus hindi uminom. He was thirsty dahil yung conversation na ito naging religious matter. Yung babae, all of a sudden, naging religious, no? Ang worship place ay dapat sa Samaria. Sabi niyo mga Hudyo, naging religious, hanggang sabi ni Jesus, you know, I'm the Messiah, and this water that I'm asking from you will keep you thirsting for more. But the water I will give will become into yourself a spring of living waters. Let's pray. Father, we pray. Maging katulad kami ni Jesus na hindi nag-discriminate, binigyan na priority yung mga marurumi, yung mga bababa sa society, yung mga walang na-contribute. In-elevate niya, Lord, yung babae to such a level na He asks a drink from the womb. Lord, sometimes, Lord, ang heart namin puno-puno ng prejudices, puno-puno ng mga pains and hurts
against other people. At kung saan hindi namin nakikita yung worth nila, na in your side, they are still important. And your side, you died for the Samaritan woman. And let us, Lord, paglabas namin sa place na ito, give us the burden from the Holy Spirit to see with another eyes. Magkaroon kami ng another eyes na makakita with the eyes of compassion, eyes of love. The Lord, instead na maging judge kami sa mga makasalanan, we become like Jesus. A person who stooped over to the level para bigyan sila ng tubig na nagbibigay buhay. As we confess, Lord, during the gospel, we pray, itong gospel na ito yung maging totoo sa puso namin. And give us opportunities, Lord, na ma-share namin ito sa ito. In Jesus' name, and all God's people will say, Amen.